Ladies and gentlemen, we welcome you to Rothstein Airline, your airline with care. Napamulagat ang aking mga mata ng pamilya ng may-ari ng boses sa akin. Napalingon ako kay Clint na may galak sa aking mukha ngunit nakapikit na ito. Pero niyugyug ko ang balikat niya. Nagmulat siya ng mata, salubong ang kilay. What the hell, Kara? Asik nitong tanong. Did you hear that? Excited kong tanong. Hear what? Bulalas niya. Napalingon na sa amin ang ibang nasa business class na pasahero. That was Rem. Bulalas kong sagot. Tuwang-tuwa ako. Pinagpapaluko pa ang kanyang balikat dahil na-excite ako. Siyang magiging pilot namin. Napailing na lang si Clint at pumikit ulit. Napahaba ang nguso ko. Ang OA niya talaga. For the first time in my life, ngayon lang ako na-excite ng ganito. Maliban kay Leander, kamusta na kaya siya? Again that question? Agad bumilis ang tibok ng puso ko. We are both victims. Hindi ko alam ang nangyari sa kanya after kong naaksidente. Kinapa ko ang aking puso. Unti-unti nang bumalik ang normal na tibok ng puso ko. His American features made his face look like it was sculpted by a master painter. He had ash-gray eyes filled with rage, unnamed emotions, and sadness. Hindi ko na namalayan nakatulog ako sa mahigit kumulang 16 na oras na biyahe. Sinundo kami ni Mang Danilo, Clint's driver. Good morning, Ma'am Kara. Bati nito sa akin nang makalabas kami ng airport. Si Clint lang atang walang kadaladalang luggage na pasahero. Get in, Kara. Matigas na utos ni Clint sa akin. Ang grumpy naman ng aking kuya Clint. Hindi ka makakapag-asawa niyan. Biro ko sa kanya. Lalong nagdilim ang mukha niya. Simula nang maaksidente ako, marunong na akong magbiro. Nakikipag-usap na ako sa mga taong hindi ko kilala. The feeling was amazing. Iba talagang nagagawa ng hypnotherapy. It unleashes the deepest desire of your mind. It makes you relaxed and calm. And that's what I need. Ma'am Kara, malakas na tawag sa akin. Napalingon ako sa kanya. Rem? Patakbong lumapit siya sa amin. Nakangiti ito. Ibang-iba ang Rem noon na seryosong itsura at mahal ngumiti. Rem, wow! Really, a pilot? Natutuwa akong tanong, lalong lumapad ang ngiti niya. Good morning, Mr. Villapuerte. Bati ni Rem kay Clint. Hindi ito sumagot, siniko ko pa siya. Yeah, we should get moving, Kara. Malamig na tugon ni Clint. I don't know why Clint is acting so weird. Magalang akong nagpaalam kay Rem. Bye, Rem. Happy to see you. Masayang paalam ko. See you around, Miss Kara. Ganting sagot nito. Ikinalaki naman ang aking mga matang sagot ni Clint. Not gonna happen, Rothstein. Madiing saad ni Clint at isinara niya ang pintuan. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat ako sa inasal ni Clint. Rem was a nice guy and a loyal bodyguard para bastusin ni Clint. Tahimik ang biyahe namin. Parang may dumaang anghel. Hindi ko na mabiro si Clint kasi mainit na ang ulo niya. He hated commercial flights and seeing Rem again added to the wounds. Besides, the long flight was uncomfortable and the jet lag was terrible. Makalipas ang halos 40 minutos humimpil ang sasakyan sa driveway. I stayed for a day in this house. Hindi na bumaba si Clint. He was quiet for the rest of the ride. Si Mang Danilo na lang ang nagbaba ng mga maleta ko. Agad naman akong sinalubong ng katulong. Nahiyang nagpaalam na ang butihing driver ni Clint. Kumaway ako sa kanya. Ma, I'm home! Malakas kong sigaw na umeeko sa buong bahay. I am praying this was a positive start for me. I had so much in the past. Umikot ang aking mga mata sa malalaking portrait, lalo na sa hagdan. It was all my pictures from the moment I was born, and a picture of me holding a racket. Walang ni isang litrato si Dad. I can't blame my mom for it. Kara anak, salamat sa Diyos, nakauwi kang ligtas. Masayang salubong ni Mama sa akin. The warm embraces of the woman who gave me life made me feel complete. I miss you too, Ma. I chuckled and hugged her. Welcome home, Kara. Napadako ang tingin ko sa Mommy. Her face was bare, no makeup, and yet the contentment in her eyes were evident. Lumapit ako at lumuhod sa harapan niya. Ginagap ko ang kanyang dalawang kamay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga hita. I'm happy to see you, Mom. I smiled at her. I knew what had happened to her in the past was still fresh in her mind. I can't blame her. It blinded me with rage, not knowing the truth. Tama nga ang sabi ng iba. Hindi mo pwedeng husgahan ng isang tao without knowing the truth.
That was my mistake. I was blinded by abhorrence at her not understanding that she was a victim too. I am glad I have two moms now. How was your flight, Kara? For the first time, we talked like a family. It was fine, Mom. Well, aside from a grumpy face of my cousin Clint, it was all good. Pagbibida ko sa kanya, she smiled. Bueno, tara na sa komedor para kumain. Agad kaming pumunta sa hapagkainan. These are all my favorite foods. Ma, bakit hindi pa kayo kumakain? Hayaan niyo si Mabel at Isang gumawa niyan. Saad ko. Gusto ko siyang makasalo sa pagkain. Naku anak, ito na atang hindi mawala sa akin ang alagaan ka. Natatawang sagot niya. We already fixed your room, Kara. About your school, you're officially enrolled. Mommy said. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman siya galit. Parang casual ang lahat sa kanya. I never knew this side of her. Kasi wala kaming ginawa noon kundi magbatuhan ng masasakit na salita. Thanks for doing that, Mom. I appreciate it. Hinawakan ko ang kamay niya. Her eyes were filled with tears. Mom, nalulungkot kong tawag sa kanya. Agad niyang pinunasan ang luhang yon. Sinalubong ang titig ko. I'm sorry, Kara. I just couldn't help it. Umiiyak niyang saad sa akin. Ngumiti ako at niyakap siya mula sa likuran. I am sorry if I made you feel upset, Mom. Let's start over, okay? We could do things like any mother could do. And all the things we missed doing, Mom. Wika ko sa kanya. Nagyakapan kaming tatlo. Hala, kain na, lalamig ang pagkain. Pakli ni Mama. Napuno ng masayang kwentuhan at tawanan ng aming tanghalian. Kinabukasan maaga akong ginising ni Mama. Ayoko pa sanang pumasok pero wala akong magagawa. Inihanda na niya ang gagamitin ko. Isa pa ginising na niya ako. Itinapat ko sa maligamgam na dutsa ang aking muka. I am glad I am home. Kalahating taon lang ang bubunuin ko matatapos na ako. Kung hindi sana ako napatigil ng 1 taon, sana tapos na akong mag-aral ng kolehiyo. Pinagsabay ko ang aking therapy at pag-aaral. Clint forced me to do it. 5 taon lang ang usapan namin. And I know he had tons of responsibilities. I am not supposed to be part of it. I owe him big time. Good morning, Ma'am Kara. A warm voice welcomed me. Mang Damian! Bulalas ko at sinugod ko siya ng yakap. Natawang niyakap niya ako pabalik. Hindi niyo naman ako na-miss, no, Ma'am Kara? Natatawang tanong niya at kumalas ng yakap sa akin. Na-miss ho, sobra. Ibibigay ko ho mamaya ang regalo ko sa inyo. Si Mama kasi pinapasok agad ako, kakauwi ko lang kahapon. Pagmamaktol kong sumbong sa kanya. Tawa lang ang sinagot sa akin. Ryder? Tawag ko sa lalaking nasa unahan. Welcome home, Miss Kara. Seryosong saad nito. Napakunot ang aking noo. Is this the new Ryder? The jolly and naughty Ryder? What the hell happened? What did I miss? Agad akong pinagbuksan ni Ryder ng pintuan nang tumigil ang aming sasakyan sa tapat ng gate ng school. Sinuri kong mabuti ang mukha niya. It was confirmed. His face was blank. No emotion at all. Ano nangyari sa Earth? Isinawalang bahala ko na muna ang mga obserbasyon kong yon. One of these days, I will have a confrontation. Pagpasok ko pa lang sa gate, sinalubong na ako ng mga matang puno ng curiosity. Well, that's fine. Some raise their eyebrows, smirking, and others just ignore me. Palingalinga ako. Alam nila kung sino ako. Huwag lang nilang gigisingin ng dragon na natutulog sa mahabang panahon. Hindi ko alam kung saan ang business management building. Isang estudyante ang nakaputi ang dumaan sa gilid ko. Hey, excuse me. I am new here. Nawawala ata ako. Pwedeng patulong kung saan ang management building? Nahihiya akong tanong. Lumingon siya sa akin. Shucks, ang ganda niya. Dinig kong natawa ito. Napalakas ata ang boses ko kasi dapat sa isip ko lang yun. Thanks for the compliment. Tara na, doon din naman ang daan ko. Malamyos na sagot nito. Natulala ako. Hindi naman siguro ako tibo sa past life ko, di ba? Hinila na niya ang kamay ko at sabay kami naglakad. I am Diana San Jose, by the way. Pagpapakilala nito, nangungusap ang kanyang mga mata. Bakit kakaiba ang babaeng ito? Parang anghel na bumaba sa lupa. Ang dami ko na agad na describe sa utak ko. Hey! She snaps her fingers in front of me. Ha? Sabi ko, dito na ang building mo. Natatawang saad niya. Sorry, ang ganda mo kasi. Ako pala si Kara Ledesma. Paglalahad ko ng kamay sa kanya.
Sobrang lambot ng kamay niya, nakakatomboy. Sabay tayo mag-lunch mamaya, dadaanan kita. Sigaw nito at kumaway na sa akin. Ako nakatayo pa rin sa tapat ng building namin. Tiningnan ko ang aking subject schedule at room number. Tiningnan ko isa-isa. Nasa pangalawang room ako sa pinakadulo. Pagpasok ko sa room namin, nandoon ang prof namin. Good morning, sir. Sorry I'm late. Hinging pa umanhin ko. Nang pumihit siya paharap sa akin, my jaw fell. Leander? Looking at him right now made my heart flip-flopping. My eyes were mesmerized. They widened and I didn't blink. My mouth was slightly open while I was staring at him. My world stopped. I felt a warm hand closing my chin. Close your mouth. You're drooling on your first day and your first subject. He said arrogantly. Dinig kong malakas na tawanan ng aking mga kaklase. Namula ang aking muka. Napahiya ako on my first day. Nataranta akong naghanap ng bakanting upuan. Miss, dito ka na. Imporma ng lalaki kong kaklase. Bakante ang kanang upuan niya. Alvarez, move next to Garcia. Utos nito sa lalaking nasa unahan. Nakataas ang kilay ko. Selos? Tanong ko. Asa ka pa, mamaya may girlfriend na yan. Kastigo ng aking utak. Nakita kong napakamot ng batok ang lalaki dahil sa ginawa ni Leander. Parang napako ang aking paa. Hindi ako makakilos. Don't just stand there and wait for someone to carry you. Gusto ko nang sugurin ng Leander na to, namumuro na siya. Nakadalawa siyang pagpapahiya sa akin. Agang-aga. Sorry sir, yun na lang ang lumabas sa bibig ko. Pero ang totoo, sangkatutak na protesta ang aking utak. Nang nakaupo ako, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Napailing ako. I recall who I was before. Maangas. I wasn't intimidated by anyone. I don't like this new version of me. Pero sa tuwing naiisip ko ang dati, bigla na lang sumasakit ang ulo ko. Napahilot ako sa aking sentido. Itong madalas nangyayari sa akin. Should I stop hypnotherapy? Let's welcome our new student. Can you introduce yourself? Saad ni Leander. Napaangat ako ng tingin sa kanya, pero hindi ito nakatingin. His attention was on his laptop. Tumayo ako sa gitna ng klase. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Hello everyone. I am Cara Ledesma. Nice to meet you all. Agad akong umupo dahil sa blankong utak ko sa ano pang sasabihin ko. Nang matapos akong magpakilala, nagsimula na ang klase. Our subject was business and finance. Wala akong ginawa kundi yumuko na lang sa buong klase ni Leander. Hindi ako nag-angat ng tingin. Inabot din yun ng halos 1 oras. Okay, tomorrow we will have a quiz. Review all your lessons. Class dismissed. Nagsipulan ng iba kong mga kaklase. Ang iba lumabas na. Tumayo na si Leander at lumabas ng room namin. Nang hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Agad ko siyang sinundan. Sir Leander, wait! Huminto siya at lumingon sa akin na nakakunot ang noo. As if he doesn't know me, nor even recognizes me. This is all weird. From Rem, Ryder, now Leander. How are you? Pangungumusta ko sa kanya. Napataas ang kilay niya sa akin. His ash-gray eyes were impassive. Do I need to answer that, Miss Ledesma? Diretsahang sagot nito. Umiling ako. Great. I should take my leave. Tumangulang ako nang hindi sumagot. Biglang sumakit ang aking ulo kakaisip kung anong meron sa mga taong kilala ko noon. Hindi man niya ako kilala. May amnesia ba siya? Ako naman ang naaksidente, hindi siya. Pero bakit para itong may head trauma? At hindi man lang niya na-recognize ang ganda ko. Sinong may sabi? Mahaderang tanong ng isip ko. 2 subject pa namin ang natapos ko. Everything was smooth. Niligpit ko ang aking gamit. Hi, natigil ako at nag-angat ng tingin. The Garcia guy. Gwapo ito. Singkit ang mga mata. Mapupula ang labi at mukhang mayaman. Pumikit ako ng ilang segundo at diretso siyang tiningnan. What? Walang gana kong sagot. Oh, feisty. Kanina naman parang maamo kang tupa. Insultong saad niya. Napataas ako ng kilay. My emotions have changed. My heartbeat fluctuates. No. Tiping dasal ko. Oh yes, welcome back, Cara.